Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ha? Ito talaga, this is my theory and I think I am correct. Na kaya nyo sinaksak si BP Pasara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 Total mga flood control na mga ghosts yan para sa kickbackan. Para sa 2025 manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila that they'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, ay magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito? Ako medyo worried ako sa nangyayari with the AMLA, Mama Bing, no? Sa tingin nyo ba, mawe-weaponize na ngayon ang AMLA bilang black propaganda, lalo na sa mga kakandidato sa 2028 presidential election? Kasi if it's like this, actually hindi lang to for candidates I have a lot of friends, syempre mayaman yung iba, they have so much money, na ano ba to, bakit we thought we are safe because we have this bank secrecy law, we have those protection, but apparently all of this right now ay nawe-weaponize or na yung parang wala lang pakialam na bubuksan mo lang or gagalawin mo lang. Kasi para lang sa kapakanan ng personal na interest ng ibang kandidato dyan. Kaya maganda itong final ni Attorney Manscarpio na criminal cases para matuto ito mga ito This will be a landmark case na they're liable criminally pag ginawa nila ito. Hindi, natatawa lang din ho ako dun sa mga nagko-komento, gumagawa ng komentaryo about sa kanyang pag-file ng kanyang kaso. Kasi nasabi nila, guilty yan, kaya ganyan. No, it's not, guys. Parang yun ang sinabi na kapag kayo ay ordinaryong citizen at dahil ang kapatid nyo, kaibigan nyo, ay kasama nyo, tas bigla lang kayong pinagtripa ng isang politician at gustong pabuksan ang personal ninyong mga dokumento katulad ng sa bangko nyo, ay okay lang. So tama lang ho, ang nilalaban niya ay naaayon sa batas, hindi po to illegal at karapatan niya po itong gawin. Ano pong masasabi niyo dun sa mga gumagawa ng komentaryo, Attorney Libayan? If I may add lang, we have to remember kasi yung final namin is to implement the penal provisions. So in simple terms, that means may nilabag po sila sa batas. So Attorney Man simply wants to hold liable yung mga may violate sa Anti-Money Laundering Act na. And that is his right. Yes. And he's a lawyer. Definitely he knows what it's his right to sue. Hindi naman po pwede na nakikita mo na may violations ginagawa and you will just pababayaan tolerate it. Tapos abogado pa siya. Yes. Di ba? Talagang bully no? Lalo na po na this is the right to privacy. Yes. So when you say right to privacy kasi it has a lot of aspects. One of which is yung financial transactions, anti-money laundering. Pero may other aspects pa of privacy. So if they can do this sa anti-money laundering angle, how much more in other aspects pa? So obvious ba na this is really just a black propaganda? Biro mo yung total transactions na billion daw. Sabi nila, biro mo magkano ng sweldo niya? Bakit billion yung kanyang pera sa bangko? Napaka-bright nyo naman. Yung transactions yan, debit, credit yan ina-add yung winidraw mo, diniposit mo, dumaan yung cheque sa kumpanya mo, winidraw mo, pinagbigay mo sa shareholders. Transactions yun. Hindi yun ibig sabihin, pera mo yun lahat. Total transactions ang lahat ng nag-in at nag-out ay tinototal. Grabe kayo kung maka-accuse kayo agad na, nagnakaw si BP Sara. Sibiro mo billion, grabe naman kayo. Tsaka yung SALN yung increase ng SALN, alam mo ako nag-visit ako sa inyo Kasi yung SALN ko syempre nag-increase, di ba? Practicing lawyer naman ako Bago ako nag-commissioner, practicing lawyer ako at professor itong SALN na nag-increase by 80 million ba yun? Pero sa ilang taon naman, Kati. Hindi lang yun, Mother. Ilang taon naman yun na dalawa sila na nag-i-earn. Yes. Ba, may ilo office sila.
Yeah. Di ba? At saka yung property natin, nagkumikita. Tumataas ang presyo Oo, nito. nag-appreciate. Oo, di ba? Tapos yung investment natin, kung ano man yun, kung may alahas sila, Ang gusto ko nag-appreciate makita, lahat. lahat ng magpipresidente, gusto magpresidente, ilabas nyo na ngayon yung salin nyo. Exactly. Simula ng first time kayo ng gobyerno. Sige. Okay yan, okay yan. Bakit kami lang? Bakit si BP Sara lang? Kahit kasi wala namang impeachment. Gusto ko nga, sabi ko sa COMELEC, eto, tagal ko nang gusto kong gawin to, ayaw lang ng iba Dapat mag-attach na kung nang salin sa certificate of candidacy. Pero kung wala kang salin dahil private person ka, edi assets and liabilities mo lang, meron namang notarized na form ng assets and liabilities and net worth mo kahit na hindi siya salin. Di ba? Oo, tama Kasi yun. masyado yung iba dyan na batikos ng batikos kay BP Sara, magkano ba sweldo mo nung una ka naging abogado? Oh, correct. Masyado kayo. At saka kung may mga negosyo ka, di ba? Kung pumatok yung pinasok mong negosyo, syempre kikita yan. Di ba? Hindi ka naman papasok sa isang negosyo na gusto mong pumalpak. Hindi, ang Diba? doon is may law practice. Isa pa May yun. law office yung husband. Hindi naman as if walang trabaho yung husband. Grabe ka. Ang liit na talaga ng tingin nyo sa Vice President. No? Minamata-mata nyo na kayo naman dyan, marami sa inyo dyan magnanakaw. Ako hindi ako Sige nga, ilabas magugulat. nyo nga sa alin nyo dyan. At kung mali ako, magsusorry ako sa inyo dun sa flagpole nyo. But ako, I will name names. Pag sa 2028 tumakbo kayo, you are open na kayo to attacks. Sige, magdebate tayo. Pero ang gusto ko, bago tayo magdebate, maglabasan muna ng salin. Tsaka bank records. Yeah! Hindi ako magugulat, Mama Bing tsaka Attorney Libayan, na eventually yung kanilang pagbaluktot sa batas na ito ay babalik sa kanila. Sila rin ang magiging biktima ng sitwasyon na to. Mangyayari din to sa kanila. Ang dami na nga nangyayari ngayon di ba? Lahat ng wini-wish ng happy birthday ni Cara David ay natitigok Cara David, tama na! Di ba? Tama na yung mga wish mo! Pero di ba, nakakarma din sila. Ito naman si Martin Romualdez, Huwag na natin damay dito si Atty. Bayon, sa Libayan. kwentong ito. Kasi alam mo naman ako, in love ako kay Martin. No, sobra. Sobra. Hindi ako I cannot stop talking about him. Yeah. Bakit pumayat yan? Bakit yan? Anong iniinom yan, Ba't pumayat? Tingnan mo naman to si Martin. Tingnan mo to. How the mighty has fallen. Kung ang Exactly. mga lumang tatay pa namin magsalita, Ira mo kung tindig ito si Martin noon sa house, parang Diyos. Di ba? Maglalakad ng ganyan, hindi namamansin. Para kang Diyos. O ngayon, ano na ang labas mo? Buko Diyos. Yan. Pero nagtataka rin ako, Mother, kasi binanggit niya si Chises Cordero, binanggit niya si, Saldico, pero hindi niya binanggit si Grace po. Mga best friends sila. Alam, mag-isip kayo. Di ba kasi that's part of the... Paggawa ng budget, di ba? Yes, Hindi naman yeah. pwedeng nagawa ang budget. Oo. Hindi po meron si Grace po, as chair of the Exactly. Finance Committee. So, I'm just wondering Oo. bakit hindi siya kasali dun sa usapan. Hindi siya sinasali. Hindi siya sinasali. Bakit kaya? Yun ang dapat natin may itanong. insertion siya, di ba? Di ba sabi may insertion din dyan si Grace po? At alam na natin yan. Kaya hindi siya lumalabas, di ba? Hindi siya nagpapa-interview. Talagang hindi siya lumalabas kasi she doesn't want people to talk about it ngayon. Dahil si Martin, hindi siya sinasabi ang pangalan niya doon. Lalo naman nagtatanong ang bawat tao, bakit si Grace po wala dyan sa listahan Exactly. niyo? Which is, if I'm not mistaken, 13 billion ba yung insertion niya? Yeah. Is it like that? Biro mo Kung yun. just correct me if I'm wrong. Grabe, billion-billion din ang insertion yan. Kasi kung 13 billion siya, 14, si Sandro magkano? 14 ata si Martin? 15 si Sandro. Sa? 15 ba si Sandro? Hindi. Something like that. Siya ang hari. Siya ang hari ng Diba? Iba din no? Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ito talaga, this is my theory and I think I am correct, na kaya nyo sinaksak si BP Sara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028.
Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 So mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025 manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila that they'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito? Oh. Pero hindi ako naniniwala, Mother, tsaka attorney, na walang alam ang first family sa galawan ni Martin Romualdez. Imposible yun na wala, for me. Well, sabi nga ni Martin, sa kay Saldi ko, what the president wants, the president gets.